Ang pag-uusapan po natin today ay about sa personal growth, no? Paano ba tayo magkakaroon ng maximum success sa pamamagitan ng pag-grow natin personally. At i-discuss po natin yung 10 principles ng growth. Growth is really about change, no? Hindi tayo mag-grow kung hindi tayo nag-change. Yun po yung reality, no? Karamihan po sa atin nag-i-stay sa comfort zone, nag-i-stay po tayo kung ano man yung nakagawian natin, ayaw nating lumabas sa ating mga usual na ginagawa, no? Ang dreams kasi natin nandun po sa courage zone, no? Wala po sa ating comfort zone. Kaya kailangan po talaga lalabas po tayo sa ating comfort zone kung gusto po talaga nating maka-achieve ng certain level of success, no? At hindi yan madali sa karamihang tao dahil mahirap magbago, no? Yun yung katotohanan na maybe merong bagong opportunity pero bakit hindi mo ginagrab yung opportunity? Kasi kapag merong bagong opportunity, ang tendency mo talaga ay i-resist yung change pagdating doon. Kasi hindi mo naman magagrab yun, hindi mo rin naman mamamaximize yung opportunity na yun kung hindi ka magkakaroon ng changes. Kasi halimbawa, nag-work ka sa Monday to Friday, no? Diba? Nag-work ka Monday to Friday, tapos Sabado, Linggo, pahinga mo, church, tapos lalabas ka, mag-unwind ka, maybe magta-travel ka, yun ang nakagawian mo. Pero kung siyempre kung merong bagong opportunity, mababago din yung iyong activity during yung mga off mo. Maybe yung Saturday mo, halimbawa, sample na lang natin, naging real estate agent ka. Siyempre, hindi na po pwede yung usual na ta-travel ka, may mga pupuntahan kang mga ibang lugar or may mga attendant ka ng particular events. So kapag ka nag-ahente ka, no, Monday to Friday nagtatrabaho ka, in fact, even yung Monday to Friday mo after office hours, talagang magko-commit ka diyan na mag-aaral ka, may mga aaralin ka sa online, may mga papanoorin ka, no? Yun yung gagawin mo, which is totally different nung hindi ka pa nagiging real estate agent. Maybe dati after mong makauwi na pag nasa bahay ka na, sindi mo na yung TV, kakain, di ba? Magto-social media, ganun na yung usual na gawain mo dati, no? Pero kapag halimbawa nagkaroon ng bagong opportunity, iba na. No, kumbaga, mabawasan mo na yung TV time mo, more on ang gagawin mo na sa social media instead na nagbabrowse ka lang, nag-iisip ka na ngayon kung ano yung mga ipopost mo na related doon sa binebenta mo or sa business mo or as a content creator, mga ganun na yung ginagawa mo, no? So, totally mababago yung schedule mo. And yung change na yon, magbibigay sa iyo yun ng growth, no? Kasi hindi talaga tayo mag-grow kung hindi tayo magbabago. At karamihan din sa na-observe po natin, no, na mga nagsumubok halimbawa sa real estate, sir, gusto ko mag-real estate agent, ganyan-ganyan. Pero hindi sila nakatagpos doon sa scenario na yon na nahirapan silang mag-adjust. At bumalik na lang sila doon sa nakasanayan nila, which is sa comfort zone nila. At alam naman natin, kung bumalik ka sa dati mo, sabi nga, no, insanity is doing the same things over and over again and you are expecting different results. Ang tawag doon, sabi ni Einstein, ay insanity. So, kumbaga, umaasa ka na mababago halimbawa yung kinikita mo sa buhay. Yung kinikita mo na income, kinikita mo na salary. Pero ayaw mo namang baguhin yung mga ways mo para kitain yun. So kung kumikita ka ng 30,000 monthly, maybe, siguro mapopromote ka. Pero let's say hindi ka mapopromote, no? Paano mo babaguhin yung income mo kung hindi ka magbabago? Kung hindi ka magdadagdag ng additional na kaalaman, hindi ka magdadagdag ng additional na income. Diba? Kaya, sabi ni Einstein, insanity talaga yon. Kasi nga, umaasa tayo na mababago yung buhay natin, pero hindi naman tayo nagbabago. So, kailangan din ng pagbabago sa atin. At ang pagbabago, yun ang simula ng growth sa atin, ng personal growth sa atin. Kaya mahalaga na malaman natin ang kahalagahan, ang importance ng personal growth sa buhay natin. Kasi ako yan talaga yung pinaniniwalaan ko. In fact, maraming quotes diyan about sa growth, no? Halimbawa, sample na lang, money follows growth. Sabi ko, kung nag-grow ka as a person, nag-grow yung skills mo, nag-grow yung mindset mo, susunod na yung kinikita mo. Kasi ganito po yan, no? Tignan nyo na lang tong illustration ko, no? Halimbawa,
ito ka, no, as a person. Ito rin yung kinikita mo. So let's say ang kinikita mo right now 30,000 monthly. Tapos gusto mo mag 100,000 yung kita mo. Ito ka. So para maabot mo yung 100,000 income, mag-grow ka dapat as a person. A person na kayang kumita ng 100,000. Pero kung hindi pa ikaw yung tao na yon na kumikita ng 100,000, ibig sabihin, kailangan mong work in progress ka. Na, okay, paano ba mag-isip ang kumikita ng 100,000 per month? Ano ba yung mga ano kaya yung work ethic niya? Ano kaya yung ginagawa niya? Siya ba ay nasa business? Siya ba ay nasa sales? Siya ba ay entrepreneur? No? At ano kaya yung routine niya? Ano kaya yung certain perspective niya? Ano kaya yung binabasa niya? Ano kaya yung mga ideology niya? Ano kaya yung prinsipyo sa buhay? Then once na-determine mo yun, ganun pala. So dapat yun din ang gagayahin ko. And I seek for growth para mangyari yun. No? Kasi kung hindi ka mag-grow as a person, di kung ano kinikita mo right now, di yun lang. Pero kung nag-grow ka as a person, alam mo ba, unti-unti, mag-grow din yung income mo. Susunod talaga yung income mo pag nag-grow ka na as a person. Kaya mahalaga ang growth sa iba-ibang aspeto ng buhay, lalo sa financial aspect ng buhay. No? Kaya yan po yung ating pag-uusapan sa ngayon na 10 principles of personal growth. Number 1, choose a life of growth. Choose a life of growth. No? Hindi mag-grow, let's say meron kang organization o let's say meron kang may negosyo ka. Hindi mag-grow ang negosyo mo o hindi mag-grow, let's say, ang team mo kung hindi mo pipiliing mag-grow din as a person. Kasi kung hindi ka mag-grow, hindi rin magpa-follow yung mga tao doon sa organization. Kailangan piliin mo na mag-grow ka as a person. No? At yung growth na yan, hindi yan pinili mo lang sa ngayon. Kung hindi lifetime commitment. It's a lifetime commitment na kailangan mong mag-grow. Kasi kung hindi ka mag-grow, hindi rin mag-grow yung mga tao sa paligid mo. Kung gusto mong mag-grow sa family, mag-grow sa spiritual aspect, mag-grow sa anumang bagay, nagsisimula yun sa'yo. No? Nagsisimula sa'yo yun. At dito merong share ko lang sa inyo, no? Babasahin ko lang, no? Merong Spanish composer, no, na ang pangalan niya ay Pablo Casals. So matanda na siya, no? Tapos yung young reporter tinanong siya, no? Sabi niya, Mr. Casals, you are 95 years old and the greatest cellist, no? The greatest cellist that ever lived. Why do you still practice 6 hours a day? So si Mr. Casals sinabi niya, because I think I'm making progress. Because I think I'm making progress. That's the kind of dedication to continual growth that you should have. So 95 years old, no? And continuous pa rin siya nagpa-practice. At ang sabi niya, kasi tingin niya he is making progress. Kaya nga sabi ko sa mga previous natin na live dati, no? I think nung nasa Boracay kami, na success is about progress. No? Success is about the journey, not the destination. Not the destination, not yung mga nabili natin, na-acquire natin, results lang yung mga yun eh. Yung bahay, results lang yan. Yung sasakyan, results lang yan. Yung mga investment, results lang yan. Pero ang tunay na tagumpay ay yung progress, yung journey mo towards success. At marami sa atin ayaw nating mag-undergo ng certain progress. No, yung ating journey, ayaw nating pagdaanan yung challenges, ayaw nating pagdaanan yung mga problema, pero alam nyo ba na doon tayo nag-grow sa mga problems? Sabi nga ni Jim Rohn, no, don't wish that it was easier. Huwag mong i-wish na madali. I-wish mo na that you should become better. Wish that you should become better. Kasi ano man ang problema kung naging better ka, kaya mo i-handle yon. No, huwag mong hangarin na madali sa'yo. Hangarin mo na maging better person ka so that you can handle those things na kahit mahirap. No, kaya dapat piliin nating mag-grow
sa buhay natin, no? Hindi lang sa ngayon, kung hindi panghabang buhay na growth, no? Number 2, start growing today. Hindi ka mag-grow kung sinasabi mo lang yung gagawin mo. Kung hindi, kung ano na yung ginagawa mo right now. Kung ano na yung ginagawa mo right now. Sabi nga ni Napoleon Hill, no? It's not what you are going to do, but it's what you are doing now that counts. No? Many unsuccessful people have what they call someday sickness because they could do some things to bring value to their lives right now, but they put them off and say they'll do them someday. So someday sickness. Sabi, someday, balang araw sir, magre-real estate na rin ako. Balang araw sir, mag-save na rin ako. Balang araw, mag-ano na rin ako. Someday, mag-exercise na rin ako. Hanggang yung sa someday na yun, hindi na nangyari. Hindi na nangyari. No, I remember nga a story, a story kay Brother Bo Sanchez, no. Meron sang story, kaibigan niya yata yun, no. Parang ang ano yata nun is pagdating sa tawag dito yung pag-exercise, parang gano'n, pag-exercise, no, sa health, no, parang kada buwan, no, kada panahon meron ng alibay yun. Sinasabi halimbawa, kailan mo ba 'to sisimulan? Tapos sabi, kasi ngayon magki-Christmas na kasi, busy na, ganyan-ganyan. Bayaan mo pagkatapos ng Christmas, no, pag natapos na yung mga events. And then come January, no, ano naman yung niya, kasi ngayon January masyadong maraming pinagkakaabalahan, na naman, balik trabaho na naman, ganyan-ganyan. Siguro sa pag bakasyon na ng mga estudyante, ganyan-ganyan, di ba? So, marami sa atin, no, kumbaga parang lagi tayong nag-aalibay. Lagi tayong nagki-create ng excuse, no, para gawin yung isang bagay. Hanggang sa napuput off na natin talaga yan na hindi na talaga natin nagawa. No? Halimbawa na lang sa pag-exercise. Ako, guilty rin ako niyan, no. Kumbaga parang mas masarap matulog, mas masarap muna mag-extend ng tulog kaysa kumilos ka para mag-exercise. Or maybe hindi lang sa exercise, sa pagbabasa ng libro, kailangan mo magbasa ng libro pero mas masarap naman kasing manood na lang ng kaysa magbasa ka ng libro. May mga ganun tayong instances, no? Pero the moment na realize mo na yung value, yung importance nun, mas gagawin mo siya. Kasi halimbawa, sa exercise na lang, kung hindi mo siya binibigyan ng priority, malamang pag dumating yung panahon na nagkasakit ka at nasa ospital ka, doon mo lang marirealize yung value. Medyo huli na. No? Marirealize mo lang yung value ng education, ng learning, ng growth kapag medyo matanda ka na tapos wala pa rin nangyari sa buhay mo financially. No, minsan nandun talaga sa huli yung pagsisisi natin, madalas, no. Kaya ako pag nare-realize ko yun, lalo ngayon pag medyo may edad ka na, 40 ka na, tapos may mga nararamdaman ka na physically, so mas mananaig na dapat, no? Kaya ako at one point during pandemic, no, parang alam niyo naman nung pandemic parang lahat tayo nervyoso, no. Ako at one point parang sumikip yung dibdib ko, ganun ay may COVID na yata ako, mga ganun dati, no. Tapos na-realize ko na kailangan ko siguro talaga mag-exercise kasi baka mahina yung lungs ko. Kailangan ko siguro maglakad-lakad, kailangan ko mag-jogging, no. So kumbaga yun yung mga naging naging certain experiences na nakatulong magpabago sa atin, no, para tayo ay kumilos. Wag na nating hintayin na dumating yung emergency para mag-create tayo ng urgency. No, karamihan sa atin ngayon hihintayin po natin yung emergency bago tayo mag-create ng urgency. Kasi bata pa naman ako, sir, ganyan. Marami tayong mga excuses, no. Pero dapat simulan mo na ngayon, no? Hindi sasabihin mo na sasabihin mo na gagawin mo kung hindi yung ginagawa mo na right now. Gawin mo na today. Yan ang importance ng na ma-hone mo ang iyong personal growth kung hindi gawin mo na ngayon. No? Kasi nga, growth is not automatic. Growth is intentional. Hindi po automatic yon na, halimbawa, automatic ba na magkakaroon ka ng mga knowledge? Automatic ba na magkakaroon ka ng skills saka experiences? Hindi. Intentional yon. Intentional yon na meron kang aaralin para matuto ka.
Intentional yon na meron kang gagawin para magkaroon ka ng experience. Intentional. Hindi automatic ang growth. Kaya nasa intention mo yon at decision mo yon kung paano ka mag-grow. Growth today will provide a better tomorrow. Growth today will provide a better tomorrow. I remember 2016-2017. Yan yung mga struggling years ko nung nag-full-time ako sa real estate nung January 2015. No, 2016-2017. Sinimulan ko yung aking journey ng personal growth. And ang kinumit ko sa sarili ko, kailangan ko magbasa ng 1 book per week. 1 book per week yan. Kasi wala naman ako masyadong benta, bago lang ako sa real estate, no? Tapos, paano ko ba ma-demonstrate yung sarili ko na talagang knowledgeable ako, ako yung katiwa-tiwala, ganun yung ano, no? And, syempre, marami ka rin challenges, emotionally, no? Mentally. Kaya ang ginawa ko during that time, talagang bumili ako ng maraming libro. No? Hindi libro na, ano ha, I mean, mga motivational books, no? Mga self-development books. 1 book per week, straight for 2 years yun. Straight for 2 years yun. Kaya na-adapt ko na rin talaga ang personal development sa sarili ko. No, bukod pa dun sa panonood ng mga tips, paano mag-grow as a leader, skills, no, sa sales, business. Kaya yun, kasi nga naniniwala ako na yung growth mo today will provide a better tomorrow. And living experience ko na yun. That was almost 10 years ago nung sinimulan ko at sineryoso ko yung commitment ko sa personal growth. Kaya marami na rin nabago. Nagkaroon ako ng mas wider perspective, no? Mas nag-improve ang aking principle sa buhay, no? Mas naging optimistic tayo, mas naging emotionally stronger tayo. Of course, may mga flaws pa din naman tayo, no? Normal 'yon, hindi tayo perfect. May mga imperfections tayo, no? From time to time, no, na minsan ito yung dapat mong gawin pero nagkakamali ka. So because you are only a person, no? Pero majority of the time, mas ini-implement mo yung mga natutunan mong principle sa buhay, no? Growth is not automatic. Growth today will provide a better tomorrow. And growth is your responsibility. Growth is your responsibility. Walang may responsibility niyan, ikaw lang. Sabi nga ni Jim Rohn, no? No one can do push-ups for you. No one can do push-ups for you. Pwede ba sasabihin sa'yo ng kapatid mo, ipupush up na kita kuya, ipupush up na kita ate? Hindi, di ba? Ikaw mismo yung magpupush up. Walang pwedeng mag-push up sa sayo na iba. Hindi mo pwedeng i-delegate yun. Kaya responsibility mo ang growth kagaya ng pagpupush up. Okay? Kaya start growing today. Yan po yung pangalawa natin. Number 3, be teachable. Be teachable. Of course, syempre, marami kang may encounter sa buhay mo na your teacher, your mentor, your boss, no? At mahalaga na maging teachable ka. Sa atin nga sa sa real estate, and even sa nung nagne-networking ako nung 2009 hanggang 2011 na sabi nga ng upline ko dati, number 1 is dapat maging coachable ka. Kasi kung hindi ka coachable, kung hindi ka teachable, no, na feeling mo mas may alam ka dun sa nagtuturo sa iyo, hindi ka mag-grow. No? Kasi dapat para kang sponge, no, na sponge na i-absorb mo yung learnings na kailangan mong matutunan. Meron tayong hindi tayo pare-pareho, no. Halimbawa ko, even sa mga mini-mentor natin, meron akong alam na hindi nila alam na pwede nilang ma-acquire yung knowledge, learnings, and experiences ko na yon. Pero meron din silang alam na hindi ko rin alam. So, kumbaga, natututo tayo sa bawat isa. Pero sa certain aspect, halimbawa sa real estate, dahil tayo yung may mas longer experience na, mas maituturo natin sa kanila yon. Kaya dapat maging coachable. Kasi kung, halimbawa, feeling mo, ito ang pinaka-dangerous talaga na, sabi nga, the 3 most dangerous words in the English language ay yung words na I know that. I know that. No? Kapag merong tao na sasabihin, I know that, alam ko na yan, sir, alam ko na ganyan. Kung alam mo na, kung alam mo na pala,
bakit hindi mo pa rin na-achieve yung dreams mo? Kung alam mo na pala, bakit hindi mo pa rin kinikita yung gusto mong kitain right now? So meaning to say, kung hindi mo pa na-achieve yung mga dreams mo at hindi mo pa kinikita yung gusto mong kitain right now, marami ka pang hindi alam. Tama, pwedeng alam mo pero bakit hindi mo siguro ini-implement yung alam mo. So yun lang yung parang sarcastic way of telling you na marami ka pang hindi alam. Kasi kung alam mo na, nabubuhay ka na sana sa pangarap mo sa ngayon. Kaya dangerous words ang sasabihin mong I know that. Na alam mo na yan. Alam ko na yan. Sabi nga, acne. Sabi nga sa networking, acne. Hindi ka dapat, ang attitude mo, hindi dapat yung acne. Instead na sabihin mong alam ko na yan, aalamin ko yan. Kaya dapat maging teachable tayo. No? Maging teachable tayo. Pang-apat, focus on self-development, not self-fulfillment. Ano bang ibig sabihin nito? Okay? Basahin ko po, no? Self-development is a higher calling. It is the development of your potential so that you can attain the purpose for which you were created. There are times when that's fulfilling, but other times it's not. But no matter how it makes you feel, self-development has one effect. It draws you toward your destiny. No? Self-development. Nag-grow ka as a person. Nag-grow ka as a person. No? At yan, magki-create ng certain level of success mo eventually. Focus ka sa self-development mo, not sa self-fulfillment. Number 5, never stay satisfied with your current accomplishment. Marami ang guilty dito kasama ko. No, kasama ko. Kasi the moment na na-attain na natin yung mga sinet nating goals para sa sarili natin, madalas, tumitigil na tayo. Nawawala na yung hunger. Kasi busog ka na. Na-achieve mo na. Halimbawa, meron ka ng bahay, meron ka ng sasakyan, meron ka ng savings, meron ka ng investments, nabibili mo ang gusto mo, financially. Minsan nawawala na yung hunger. Ako madalas dumadating sa point na ganyan. No? At a certain point ng particular month or day, especially kung frustrated ka, dumadating ka sa point na ganyan na halimbawa, meron kang, sa akin na lang, personally, kwento ko sa inyo, no? Halimbawa, merong ahente, no? May mga ahente, tapos yung ahente na yon, tinutulungan mo, tinuturuan mo, tapos hindi naman niya ginagawa yung part niya. So, hindi nagiging mutual yung coaching relationship niyo. Tapos, yung ahente na yun, napuprostrate ka kasi hindi nagkakaroon ng results dahil hindi naman niya ginagawa kung ano yung dapat niyang gawin. Kaya minsan meron kang tendency na, gagawin ko pa ba ito? Tuturuan ko pa bang ahente? Magtuturo pa ba ako sa mga ahente? Parang, okay naman ako, kontento na ako kahit wala akong ahente. O may mga ganong scenario. But of course, syempre, yung moment na yon dahil lang sa, sa time na nagkaroon ka ng frustrations o disappointments. Pero syempre, afterwards, marirealize mo, ang mission ko naman sa buhay talaga, ang purpose ko, ay tumulong. Di ba? Kumbaga, mas maipakita sa kanila, mai-demonstrate sa kanila, maipa-realize sa kanila na kailangan rin nilang magtagumpay sa buhay. At ikaw yung katulong nila. Kasi kung alam nila yung journey, alam nila yung pagdadaanan nila, edi sana matagumpay na rin sila. Hindi nga nila alam. At yun ang role mo. No? Para ipaalam sa kanila. So, the moment na realize ko yun, okay, balik na naman ulit tayo doon sa ating mission and purpose. So, it's normal, no? At sabi nga dito, no, ito, hindi ko ito makakalimutan talaga sa mga binasa ko. No? The greatest enemy of tomorrow's success, is today's success. Yung tagumpay ngayon, ang kalaban ng tomorrow's success. Halimbawa, nakahit ka ngayon ng quota mo, nakahit ka ngayon ng certain level of success mo ngayon. Nagka-award ka, ganyan-ganyan. Sobrang saya mo. And then afterwards, magiging complacent ka na. Okay, nagawa ko naman to, magagawa ko ngayon to. Dumating kami sa point na gano'n, no? Kami as a real estate team, na-achieve natin to, no? Grabe, na-double natin yung ating performance. Tapos, afterwards, naging kampante na kasi, kumbaga, naniniwala ka na ganun ulit yung mangyayari. Pero hindi pala yung ginawa mo dati na nag-arrive ka sa ganitong
certain accomplishment, at kung uulitin mo yun, pwedeng hindi na mangyari yung magiging outcome mo. Kasi nga, nagbabago. Nagbabago ang technology, nagbabago ang mga strategies, nagbabago yung mga marketing platforms. Maraming nagbabago. At yung ginagawa mo dati, pwedeng hindi na nag-work ngayon. Kaya nga sa mga medyo mas oldies na natin, no, na nasa sales, no, hindi nakapag-adapt ng technology. Dati nung araw, sobrang dami nilang benta. Ang lakas nilang bumenta sa kanilang strategy nung araw. Pero ngayon, hindi na nag-adapt ng strategy, napag-iwanan. May mga ganon, no? Kaya kung hindi ka mag-a-adapt sa current technological advancement, pwede ka mapag-iwanan. Na feeling mo, yun pa rin yung nag-work dati, pero hindi na pala nag-work ngayon. Best example niyan sa technology, halimbawa, Nokia. Number 1 ang Nokia noong araw, no? Sila yung kaunahan nung late 90s, no? And then 2000, sila pa rin yung number 1, no? And then hindi sila nag-adapt sa sa smartphone. Hindi sila nag-adapt sa smartphone. Hanggang sa nahuli sila at bumagsak na yung Nokia. No? Kaya yung success nila noong mga panahon na yun ang naging enemy ng success in the future at nawala sila. Nawala sila, no? Kaya let's be mindful na we will never be satisfied kung ano man yung current accomplishment natin. Maging content ka sa anong meron ka, pero doon sa accomplishment mo, continuously dapat nag-yearn ka. Iba yun, iba po yun, no? Yung aspeto na yun. Number 6, be continual learner. Palagi ka dapat open for learning. No? Kasi the best way to keep from becoming satisfied with your current achievements is to make yourself a continual learner. If you want to be a continual learner and keep growing throughout your life, you'll have to carve out the time to do it. No? You'll have to do what you can wherever you are. Sabi nga ni Henry Ford, no? It's been my observation that most successful people get ahead during the time other people waste their time. Continual learner. Halimbawa, every morning, natututo ka, may inaaral ka. Kahit 15 to 20 minutes lang a day. While most people never strive or never intend to continuously grow. Ano tingin mo mangyayari after 5 years? Mas madami ka bang matututunan? Ang simple analogy ko nga lang, no? What if every single day you give 30 minutes of your time continuously learning? Every day. 30 minutes in 1 year. How many is that? How many hours is that? 30 minutes times 300 days na lang. Siyempre, siguro 65 days o 60 days, pahinga ka doon. 300 days na lang. Ilan yun? 30 minutes times 300 days. That is 150 hours. 150 hours of learning. If you divide it by 8 hours o 10 hours na lang, 15 days. Para kang nagkulong sa kwarto mo for 15 days na 10 hours per day na nag-aral ka. Tingin mo sino mas lamang sa kaalaman? Ikaw na meron kang 15 total days of learning every year o yung walang natutunan o hindi nag-strive for learning? Kaya dapat be a continual learner. Kasi yun ang magiging edge mo over your peers, over your competition. Continuously nagle-learn ka. No? Lalo ngayon, we live in a very competitive world na nandiyan na lahat ng information. At kung hindi mo ginagamit yung mga information na yan na pwede mong i-search at i-apply sa buhay mo, mahuhuli ka. Mahuhuli ka. Number 7, concentrate on few major themes. Ano bang ibig sabihin nito? Okay, magbabasa ako. Where you focus your attention will depend on your purpose, how you wish to help others, and what it means for you to reach your potential. At first, you may be tempted to give your attention to too many things. Gusto natin gawin ng iba-ibang bagay, no? But keep your focus narrow. Give your time and energy only to the themes at the heart of your life. Concentrate on few major themes. Ito applicable sa iba-ibang aspeto ng buhay. Even po sa sales. Halimbawa, kahit po sa pagbebenta sa mga ahente, sinasabi ko, sa simula mag-focus lang kayo sa 1 to 2 projects kasi
Yung iba, karamihan, gusto nating ibenta lahat, no? May gusto nating ibenta yung mga project ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, Batangas. Ang dami nating gustong ibenta. Alam nyo, yan ang isang naging moral lesson ko nung nagsisimula ako sa real estate. 2015, January 2015, naging broker ako ng 2012, no? Part-time ako. Tapos nag-resign ako December 2014, yung last job ko. Then January 2015, doon ako nag-full-time. Guess what? January, wala akong benta. February, wala akong benta. March, wala akong benta. April, wala akong benta. May, wala akong benta. June, nakabenta ako na isa. Na-cancel pa yung event ko. For the first 5 months, wala akong benta. Bakit? Kasi gusto ko lahat ibenta. Accredit ako ng mga iba-ibang developer, condo developer, iba-ibang area. Napunta pa ako sa Batangas, doon sa friend ko. May tinignan pa ako sa Laguna, sa Rizal. Tapos iba-ibang condo, no? And then hanggang sa napunta ako sa Bulacan. Kasi taga Bulacan naman talaga yung mother side ko at sa San Miguel, Bulacan din ako nag-elementary, nag-graduate ng elementary saka high school. So Bulacanyo talaga ako, no? Of course, syempre father ko is Isabela, Ilocano, no? So, yun ang na-realize ko. Kaya nga totoong-totoo, no, yung isang sayings, no, na if you catch 2 rabbits, you catch neither one. So halimbawa, 2 rabbit gusto mong sabay silang hulihin. Wala ka talagang mahuhuli doon. Kailangan hulihin mo muna isa. One at a time ka. Focus, no? Narrow your focus. Otherwise, 'di ba? Madidiffuse yung energy mo, madidiffuse yung concentration mo. Kaya kung halimbawa sa mga ahente, no? Halimbawa ahente ka nanonood right now. RRCT Realty ka man or hindi ka RRCT Realty, no? Focus ka muna sa 1 to 2 projects. I-master mo 'yan. Kasi, no? Kung jack of all trades ka, sinasabi, ay, jack of all trades. But you are master of none. You are master of none. Halimbawa ako, gusto ko, halimbawa nagre-real estate ako, tapos nagne-networking pa ako, nag-i-insurance pa ako, nagta-traditional business pa ako. Ano kaya mastery ang meron ko doon? Mapagkakasya ko ba yung oras ko doon para ma-master ko yung mga bagay-bagay na yon? Sabi nga sa book na Outlier, no? Mastery requires 10,000 hours. 10,000 hours. Kaya nga sa mga nagre-real estate agent, 1 month pa lang nag-quit na. 3 months pa lang nag-quit na. Ilang hours na ba na ang nai-allot mo dyan? Minsan, meron tayong mga na-encounter 5 years sa real estate. Sabi nila 5 years na sila. Pero, yung 5 years ba na yon ay meaningful experience ba ang nilagay mo doon? O nakalipas lang yung 5 years, wala ka namang ginawa? If you do real estate, let's say 8 hours per day, how many hours is that in 300 days? That is 2,400 hours. It will take you 5 years for mastery. Bago ka maging expert doon kasi 2,5 na lang ka mo, rounding off, times 4, that is 4 years. O 5 years ka mo na lang, round off natin. 5 years bago mo master. Pero yung iba, 3 months, nag-quit na. O gaya nga nung analogy ko palagi, kung gusto mo na engineering, 1 year ka pa lang sa engineering, gusto mo, gumraduate ka na ng engineering, di ba hindi naman? 5 years bago ka maging engineer. At magbo-board exam ka pa. CPA, 4 to 5 years. Ako, 4 years yung sa amin dati. Hindi ko alam, 5 years na yata ngayon ang sa accountancy, no? 5 years. Tapos yung iba, 3 months, nag-quit. Hindi para sa akin ng real estate. Ano yun, nahirapan ka halimbawa sa college, engineering, halimbawa, or accounting. First year pa lang, nahirapan ka, hindi para sa akin ng accounting. Hindi para sa akin ng engineering. O hindi ka lang naglagay ng oras para doon, para matutunan yun. No? Kaya concentrate on few major things. At i-master mo yan. Gawin mo yung priorities mo. Aralin mo. No? Number 8, develop a plan for growth. Develop a plan for growth. Meron ka bang plano? If you fail to plan, you plan to fail. Anong plano mo para sa growth mo? Anong plano mo? Every day, meron ka bang 15 minutes na plano para mag-grow as a person? O magbasa ka, or makinig ka, or manood ka? Kasi yung iba, okay magbasa, gusto nila physical na nakikita nila. Yung iba naman, gusto nila na pinapanood. Yung gusto naman nila, pinapakinggan nila. No, depende sa natin, sa nature of learning. Pero may plano ka ba? Kasi sabi ni Earl Nightingale, which says, if a person will spend 1 hour a day on the same subject for 5 years, that person will be an expert on that subject. 1 hour a day for 5 years, you will be an expert.
O sabi ko nga kanina, 8 hours, no? It shows how far we are capable of going when we have the discipline to make growth our daily practice. Alam niyo ba yung ginagawa ko right now na nagla-live? I'm doing it outside of my comfort zone. Hindi po madaling mag-live at magsalita-salita po dito. Pero isa yan sa plan of growth ko. Everyday, kung ano yung idea ko. Bakit? Kasi kung ginagawa ko to araw-araw, malamang ma-enhance ko siguro yung communication skills ko pa further. Magkakaroon pa ako ng idea. Kasi pag magla-live ako, mag-research ako, maghahanap ako ng mga pwede kong i-discuss because this is part of my plan for growth. This is one part of my growth. Kasi nag-aaral ako inaaral ko yung, hindi naman ako pwedeng mag-live. O sige, live tayo, ganyan-ganyan, di ba? Na okay, share ko, wala kang may share. Hindi naman po pwedeng gano'n, no? Siyempre, meron kang certain topic. Pero bago ka magkaroon ng topic, inaral mo yun or binasa mo man lang yung particular topic na yun. No? Number 9, pay the price. We should pay the price. Okay, a trade-off of growth is that it is sometimes uncomfortable. It requires discipline. It takes time that you can spend on leisure activities. Pay the price. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, nag-aaral ako o may nagbabasa ako. Di ba, pwedeng ginamit ko na lang yun, manood na lang ako ng mga chika o entertainment. So, yung mga leisure activities ko, masasacrifice. I pay the price for it. Instead na halimbawa, nag-exercise ako, growth din yun di ba? Physically, no? Instead na nag-exercise ako, maybe siguro nagpabanjing-banjing nila ako o nakipag-anohan ako. Merong presyo ang growth. Sacrifice yun. Sabi ko nga, pay the price of success in advance. Pay the price of success in advance. Mas nadami yung oras mo, di ba? Mas nag-commit ka dito sa ganitong oras, sacrifice yan. Halimbawa, ngayong morning, syempre, commitment to, naka-live tayo, sacrifice to. This is the price. Yung pagpupuyat mo, yung instead na nagre-relax ka na lang, panood ka na lang TV, magre-research ka, mag-aaral ka, price yun. And we should pay the price of success in advance. We should pay the price of success in advance. Kasi if you are not willing to pay the price, you will not reach the goals, the dreams that you want to achieve. Kailangan pong i-pay ang price. May price po ang lahat. May presyo po ang lahat. No? Number 10, find a way to apply what you learn. Find a way to apply what you learn. Sabi ni Jim Rohn, don't let your learning lead to knowledge. Don't let your learning lead to knowledge. Let your learning lead to action. Pwedeng ang dami mong alam. Yan ang kaibahan, no? Marami yung may alam, marami yung ang dami ng kaalaman, pero kulang sa action. Huwag lang naging kaalaman yan. Kung hindi, dapat yung learning na yan mag-lead to action. May natutunan ka, implement mo. May natutunan ako ngayon, halimbawa, nag-attend ka ng seminar about content creation, i-implement mo. Yun ang mali ng karamihan. Even sa amin, sa RRCT Realty, mga agents, meron tayong share na learnings, pero hindi nila ini-implement. May natutunan sila, ay, ganyan pala gumawa, sir, ng video. Ganyan pala, sir, yung mga kailangan na shots, ganyan pala yung paggawa niyan, ganito pala mag-intro, ganito pala maglagay ng hook, ganito pala. Natutunan nila. Alam nila. Pero hindi nila in-implement. Hanggang sa nakalimutan na nila. Hindi naging embodiment yung learning na yon para mag-take action sila. Kailangan i-apply natin kung ano ang natutunan natin. The bottom line when it comes to personal development is action. Sabi nga, action is the bridge from your thoughts to your results. Action is the bridge from your thoughts to your results. Gusto mong maging top performer, yan ang thoughts mo, yan ang iniisip mo lagi. Ano ba yung gagawin mo para maging top performer? Mag-aral, mag-take action. Then ultimately, makakabenta ka because you take action. Gusto mong maging magaling na salesperson, anong gagawin mo? Yun yung thoughts mo. Diba? So mag-take action ka para magkaroon ka ng sales performance. Because action is the bridge between your thoughts and your results. Kailangan po mag-take action. Successful people develop positive daily habits that help them to grow and learn. At ang tinatanong nila,
Where can I use it? Saan ko ba ito magagamit tong kaalaman na to? When can I use it? Kailan ko ba ito magagamit? And who else needs to know it? Sino yung pwedeng may makagamit nito? Kaya ako, yung natutunan ko, eto, nagla-live ako, sinishare ko. Where can I use it? I can use it in my life. When can I use it? Siyempre, during my life. Who else needs to know it? Siyempre, yung mga nanonood right now na pwedeng makatulong sa kanila, yung mga na-share natin. Kaya napaka-importante ng personal growth sa buhay natin. Because money follows growth pagdating sa financial aspect. And even other aspect of our life. Makakatulong na tayo nag-grow as a person. Diba? You sa family mo, no, you don't love your father, you don't love your spouse, you don't love your children na ilalove mo lang sila. You love them because you want to become a loving person. You want to become a loving person. Yun ang goal mo. I don't read a book just to read a book. I read a book so that I become a reader. Nakita niyo po ang kaibahan. So yan po ang 10 principles of personal growth. So ito lamang po ang ating sharing. Kagaya po ng sinasabi ko, no? Ito na po yung ating panghuli na na sharing, no? Ang pinaka best investment na pwede mong gawin sa sarili mo ay mag-invest ka sa continuous learning. I-develop ang tamang mindset, i-improve ang iyong mga skills, magkaroon ka ng magandang attitude at self-confidence sa sarili mo, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating Poong May Kapal. Yan po ang ating magiging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw, God bless po sa ating lahat.